Maayong adlaw sa aton tanan, mga kauturan kay Kristo, kaabyanan, kakilala. Good morning, good day sa aton tanan. Kumusta kamo mga kauturan, no? Kabaya makasabat kamo dira sa inyo kaugalingon sa Ginoo, sa inyo tupad nga pastor maayo gid sa bugay sa Ginoo. Praise God for that. And again, bisan anong sitwasyon nga may ara kita sa gihapon na magapasalamat kita sa Ginoo, magadayaw kita sa Ginoo kay ina gin tugot sang Ginoo sa aton kung ano man nga may ara kita nga kaimtangan sa sining mga tinion, sa sining mga panahon. Okay, salamat sa Ginoo sining adlaw sang Martes, March 29. March 29. Salamat sining adlaw sang Martes nga ginbuot sang Ginoo ari makatuo naman kita sang iya pulong, no? Sa atong ginatawag nga Bible Study Series. Salamat sining adlaw sa Ginoo sa sining adlaw nga ginhatag sa aton nga masulod kita sa bag-o naman nga libro, no? Ikapito nga libro halin dito sa Genesis. Sa Old Testament. Natapos naton ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, karon Judges. Kung sa hiligay nun pa, hukom, no? Aton nga pagatun-an, no? Magasugod kita dire, no? Kay ang Judges may ara lamang siya nga 21 chapters. So ang amuning aton pagatun-an sa sini nga adlaw. Praise God, no? Nga may nahuman na kita, may natapos na kita, no? Sa aton kabuhi, at least may pito na kita ka libro nga natapos, no? Kay may mga iban nga mga Kristohano, no? Madugay na nga tinuig, pila na ka years nga Kristohanon, pero ang iya pagtuon sa pulong sa Ginoo do lapta-lapta bala, do lumpat-lumpat bangod nga ginatawag nga ang miarakis ang pagtuon tapikal, no? So lumpat-lumpat, pero kanami iniya ginbuot sang Ginoo sa aton, gintugot sang Ginoo sa aton nga makatuon kita at least sa kabuhi ta may pito na kita nga libro nga natun-an, o ini ikapito pagatun-an, no? May anom na kita ka libro nga natun-an natapos. So at least sa kabuhi ta may accomplishment kita nga sa 66 books nga ari diri sa Biblia, at least may anom na kita nga nahuman, nabasa, kag natapos, kag natun-an, kag nakahatag sa aton reflection sa aton mga kabuhi bilang mga Kristohano bisan Old Testament story, Old Testament situation, senaryo. Pero salamat nga sa gihapon ang pulong sa Ginoo buhi kag nagakaabagay kag nagakaangot suited gihapon sa aton nga panahon, no? Ang panahon lang man niya ang nagabago-bago, pero ang pagtudlo, ang principles, ang pulong sa Ginoo suited sa tanan nga panahon. Subot silingon applicable sa gihapon ang ginatawag nga pagkuha naton sang prinsipyo kag truth, no? Of course sa diri sa pulong sa Ginoo. Okay, so ang aton pagatun-an subong kay bangod nga bag-o nga libro sang hukom nga aton pagatun-an. So ma-intro kita o mahatag kita sang introduction, no? Introduction. But before kita magapadayon, magapangamuyo ana kita. Ginoo, Dios Amay, Dios Anak kag balaan nga Espiritu. Salamat sining adlaw sang Martes nga sa liwat ang imo kabubuton. Amo ang prevail. Amo ang nagimabaw. Kag salamat Ginoo nga gintagaan mo kami isang kayunan bisan pre-recorded lang ini. Apang Ginoo saranggid ini makahatag gid pagtuon, leksyon sa amon ta sa tagsa. Nga ining klase nga pagtuon sa social media nga ara siya nga masay bisan na wala na mo nabatian, pero pwede namon iniliwat matun-an, mapamatian kag malantaw kay bangod ini Ginoo pre-recorded. Kag salamat sa sining platform, sa sining technology nga ginbuot mo sa amon agud lang imo kabataan. Again, mapakaon mo kami sa imong pulong kag gina-acknowledge ginamon, gina-appreciate ginamon Ginoo ang imo kaalam, ang imo pamaagi agud ang kabataan nimo sa sulod sining pila ka minuto or 30 minutes or 35 minutes makatuon, makabati sang imo gugma, sang imo concern, sang imo pagtudlo sa amon para sa amon ikayuhan, para sa amon kaayuhan sa bahin sa espirituhanon. At the same time, sa tanan mga man nga aspeto sang amon ta sa tagsang mga kabuhi.
Amon ginatugyan ini ang pagtuon namon, Holy Spirit be with us. Tagay kami kaalam. Agod nga makuha na mo ng gusto ang mapalinton nimo o Diyos para sa amon sa sining adlaw. All these things we ask in Jesus' name. Amen at amen. Okay mga utod, ari padayon kita sa aton nga Joshua introduction. I mean, Judges, no? Naanad kita sa Joshua, lawig-lawig man ang pagtuon natin sa Joshua. No, subong nga Judges, Book of Judges introduction, no? So umining iyang pagtuon nato na nanungod sa introduction, no? Okay. So author, kadto kita sa author. Sino ang author sang libro sang hukom o kung libro sang Judges, no? Author, the Book of Judges does not specifically name its author, no? Kung basahon naton sa chapter 1, hindi naton makita dira, no? Hindi naton makita dira nga ang writer, ang author kung sino ang nagsulat, no? The Book of Judges does not specifically name its author. The tradition is that the prophet Samuel was the author of Judges. Internal evidence indicates that the author of Judges lived shortly after the period of the Judges. Samuel fits this qualification. So, si Samuel, amo ang ginakilala nga siya ang author sang libro sang hukom, no? Date of writing. The Book of Judges was likely written between 1045 and 1000 BC, no? 1045 and 1000 BC, no? Purpose of writing, okay? Mayara amo ginayang permeyang nga aton talupang don ang purpose kung agin hamban, nga agin sulat, no? Do pa rin nabla sa aton nga isa ka illustration nga nagasulat kita sang una bala nga uso pa bala ang stationery, no? Ina bala kung may ara ka nga ginapangaluyagan ka gusto mo ipalabot ang imong mensahe, hindi mo mahambal face to face, so nagabakal kita sadto sa ginatawag nga stationery nga mahamot bala, no? Ina balang baw isa ka panay tapos may envelope pa daw pag simot mo hamot-hamot, no? So nagyan ko man ina, no, nga magbakal kang maghimo sang sulat, hindi ko mahambal sa iya face to face o kon sa personal ginapaagi ko sulat. Kasi sulat na sa sulat mabukbuk mo tanan ang gusto mo ihambal, ang mga manamik nga mga tinaga, ang mga flowery words, no? Para mapalabot mo. Ang purpose kung nga ginasulat, nga nagasulat ka gusto mo ipalabot. Amo man ini, no, kung nga ang tagsa nga mga libro diri sa Biblia ginasulat kay may ara purpose. Ini ang purpose sang hukom, libro sang Judges, no? Purpose of writing, the Book of Judges can be divided into two sections. Sa chapter 1 to 16, makita naton dira nga which gives an account of the wars of deliverance beginning with the Israelites, defeat of the Canaanites, and ending with the defeat of the Philistines and the death of Samson. Dira naton makita ang sa chapter 1 to chapter 16. Sa chapter 17 to 21, no? Makita naton dira nga these chapters are noted as the time when there was no king in Israel, no? Dira na sulat sa Judges 17 to Judges chapter 21, no? Are, basi madamo sa inyo wala kabalo sini, no? The Book of Ruth, actually, the Book of Ruth was originally a part of the Book of Judges, but in AD 450 it was removed to become a book of its own. Dito pa lang, no, sang Anno Domini, Latin phrase means in the year of the Lord, no? In the year of the Lord 450 it was removed to become a book of its own.
So aton bala sa aton nga mga Biblia, no? Sa aton nga mga Biblia, ang may ara, ang common nga may ara nga malapit-lapit dito sa daan nga Biblia amo ini ginatawag nga King James version, no? Year 16th century. That's why 1611. King James version 1611. No? 1611, makita naton diri nga ang Book of Ruth may iya siya nga kaugalingon nga libro. Kay man sa nahambal kay ina diri, the Book of Ruth was originally a part of the Book of Judges. But in AD 450, it was removed to become a book of its own. Nan. So dira pa lang siya nga isang 450 gin-separate siya, no? May iyagid siya nga libro. Book of Ruth. Nan. So makadto kita sa key verses, no? Sa key verses. Diri bala sa Judges, isa sa mga key verses, Judges 10:15. Basahan ko diri mangutod. Basahan ko anay ang mauna na kita sa Judges 21. Hukom 21, then balik kita sa Judges 10. Judges 21, isa sa mga key verses sini sa libro sang Hukom. Hukom 21, versikulo 25. Sang sadto nga tion wala sing hari sa Israel. Gani nagapaggusto lang ang tagsa-tagsa kung ano ang iya luyag himuon. Amo na isa sa mga key verses sang Book of Judges. Balik kita, atras kita sa chapter 10. Hukom 10:15. Hambal diri sang pulong sa Ginoo. Hukom 10:15, pero nagsiling sila sa Ginoo, nakasala kami sa imo. Gani himua ang gusto mo nga himuon sa amon, pero maluoy ka, luwasa kami subong. Amo isa sa mga key verses dira, no? Sang diri sa libro kay man makita naton diri kag maton-an nason sa mga madason, no? Nakasala ang mga Israelita. Kay manggod na patay na si Josue, no? Ang nagbulos na lang, no? Amo ang mga pangulo sang tagsa-tagsa nga mga tribo. Nga ining mga pangulo, no? Nakatuon sila upod man of course ang mga Levita, ang mga pare, no? Nga naghatag man sila sang gabay, mangayo sila sang gabay sa Ginoo, manawag sila sa Ginoo ara ang mga kaparian, no? Pero wala sila sang ginatawag nga leader. Halin ti Moses, wala na si Moses. Si Joshua, wala na si Joshua. Nan. So makita naton diri ang mga pagagamiton diri sang Ginoo nga magalid sa katawhan sang Dios. Okay, brief summary. Kadto kita tayo sa brief summary. The Book of Judges is a tragic account of how God was taken for granted by his children year after year, century after century. Judges is a sad contrast to the book of Joshua, which chronicles the blessings God bestowed on the Israelites for their obedience in conquering the land. In Judges, they were disobedient, no? In the book of Judges, in Judges, they were disobedient and idolatrous, leading to their many defeats. Yet God has never failed to open his arms in love to his people whenever they repent from their wicked ways and call upon his name. No? Through the 15 judges of Israel, God honored his promise to Abraham to protect and bless his offspring. No, amo na matahom sang attribute sang Ginoo, maluluyon siya, no? Kung ang anak niya kung manawag lang sa iya, mangayo patawad, magaluhod, mangayo pasensya sa Ginoo. Ang Ginoo bukas gid ang iya makamot. Bukas ang iya palad, bukas ang iya tagipusoon sa anak niya nga nagabalik sa iya nga pangayo kapatawaran. Kag ang Ginoo magahatag man sang iya nga pagpatawad. God is love. God is good, God is faithful. Mapinatawaron ng Ginoo, maluluyo ng Ginoo, no?
after the death of Joshua and his contemporaries, the Israelites returned to serving Baal and Astaroth. See? Makita natin diri, no? Matunaan natin nina. Dira sa 21 chapters sang hukom. No? The Israelites returned to serving Baal and Astaroth. God allowed the Israelites to suffer the consequences of worshiping false gods. It was then that the people of God would cry out to Yahweh for help. God sent His children, judges, to lead them in righteous living. But time after time, they would turn their backs on God and return to their lives of wickedness. However, keeping His part of the covenant with Abraham, God would save His people from their oppressors throughout the 480 year span of the book of Judges. No? 480 year span of the book of Judges. Probably the most notable judges was the 12 ang ika-12 nga judge, Samson, who came to lead the Israelites after a 40-year captivity under the rule of the ruthless Philistines. Samson led God's people to victory over the Philistines, where he lost his own life after 20 years as judge of Israel. Yan. So makita naton diri nga sikat ini si Samson, no? So agyan nato na, no? Ma-review kita damo na sa ato nagatuon sina, no? Sadto mga Bible stories ang gagmay kita Sunday school, no? So mag-review kita, no? Basahon taliwat o sisaon ta kay ang Ginoo may additional naman dira nga lesson nga ipahayag sa aton dira, no? So ari kadto kita sa foreshadowings, no? The announcement to Samson's mother that she would bear a son to lead Israel is a foreshadowing of the announcement to Mary of the birth of the Messiah. God sent His angel to both women and told them they would conceive and bear a son, no? Who would lead God's people. God's compassionate delivery of His people despite their sin and rejection of Him presents a picture of Christ on the cross. Jesus died to deliver His people, all who would ever believe in Him from their sin, although most of those who followed Him during His ministry would eventually fall away and reject Him. Still, He remained faithful to His promise and went to the cross to die for us, no? So foreshadowing, no? Kung nakadumdum kita, no, sang wala na mata si Samson, nagauyat, no? Rumpagon niya to ang haligi, no? Sa ginatipunan sa mga Philistine, no? Napatay siya apang madamo ang iya napatay, no? Sang pagrumpag sa dong building, no? Sang ginapahamtangan sa mga Philistine, ang mga opisyales, sa mga pangulo, no? Damo, no? Ga-foreshadow ina kay Jesus Christ, no? Na si Jesus napatay agud. Aside from that nga kita maluwas, and aside from that nga para kita makaagom sang relasyon sa Ginoo, mabalik ang ato relasyon sa Dios, and aside from that, agud makaagom kita sang kadalagan. Agud makaagom kita sang kadalagan. Kanami lang yaya kay Ginoong Hesukristo, napatay siya kag nabanaw. Napatay siya after 3 days. Nabanaw siya. Yan. Napatay, then after 3 days, nabanaw siya. So nagapakita ang ginatawag nga kadalagan. No? So amo sina. So practical application, no? Dili pa lang sa introduction, no? May makuha na kita nga practical application. No?
Disobedience always brings judgment. The Israelites present a perfect example of what we are not to do. Instead of learning from experience that God will always punish rebellion against Him, they continued to disobey and suffer God's displeasure and discipline. If we continue in disobedience, we invite God's discipline, not because He enjoys our suffering, but because the Lord disciplines those He loves. And He punishes everyone He accepts as a son. Tahom, no? Ginadisiplina kita sa Ginoo bangod nga hindi bangod nga nalipay siya nga ginabakol kita o kung ginapinahan kita, kundi ginadisiplina kita bangod palangga niya kita. Kay kita iya mga kabataan. Nan. So actually masakit masabuot ya nga hanuton area experience kag kamo dira nga mga ginikanan, mga tatay kag nanay, no? Sa akong experience ko mahanot ko ang anak ko sang lipak, no? Bangod nga ginadisiplina bala para lang matadlong ang salaya, no? Una, naghatag sang ginatawag nga warning. May tinaga. O liwata, kung makasala ka, hindi na paghimua, pero kung makasala, may warning. Una na warning. Verbal, no? Pero kung isulit ka pa, no? So, kinahanglan may ara gid nga pagdisiplin paagi sa paggamit sang lipak. Hindi baratiya, hindi 2x2, kundi lipak lang. O stick. Klaro na stick, no? Tapos kung mahanot ang bata, nagahibi ang bata, nasakitan ang bata, no? Siyempre palangga ta, di ba? Palangga ta. Kung nasakitan sila, actually gasakit man ang buot ta, no? Kaya kita mismo nagasakit sa ila, ginadisiplina. Sakit man sa aton. Pero para lang magtadlong sila, para lang maghusto ila dalanon, para hindi sila magpadayon sa ilang sala nga ginahimo, ginatadlong ta sila, no? Kag paagi sa pagdisiplin ta, nagakahadlok sila. Gatubo ila respeto, kahadlok sa aton nga, ay, kung maghimo gali ko sala, makatilaw gali ko sang hanot. No? So meaning, aware sila nga dapat maghimo sila sa gusto, kay kung maghimo sila sang sala, no? May ara gid nga penalty para sa ila. So ang point na naman kita mga ginikanan, kung mag-discipline kita sa aton mga kabataan, ginahanot ato sila. Actually ako, gasakit man akong buot. Especially kung makita ko ang agi sang stick, ang agi sang lipak sa buli ya, no? Nga nag-aagi bala ang lipak o ang stick. Sakit man, no? Pero para lang man madisiplina ato ng kabataan, madudla sila nga hindi nila paghimuon liwat ang ina nga sala, no? So wala kita yan nagakalipay nga nagahibi ang bata takibangod nga ginhanot ta, no? Ginapanghibabaw ta lang ang tama para lang magtadlong ilang kabuhi, para kung magdako sila, balaan nila kung ano ang sala, kung ano ang gusto. Ang sala hindi paghimuon, ang tsakto amo ang himuon. Nan. So amo man ni ang Ginoo sa Israelites, no? Actually masakit sa Ginoo nga gakasakitan ang iyang bataan, pero no, ang gugma sa Ginoo matarong. Nan. Ang gugma sa Ginoo perfect. Amo na ang pattern nga ginhatag sa ato, no? Ang gugma sa Ginoo wala naga-spoil. No, may ara abi nga mga kwan mo, nga mga natabo, nga mga ginikanan kibangod isa lang kabilog bata ya. Amo ning masubo kag ang resulta bala nga magdako ang bata, no? May mga ginikanan abi nga isa lang ila kabilog bata. Kay bangod isa lang kabilog iya bata, no? Duhalos hindi niya pagsawayon, hindi niya pakigan bisan balaan niya nga sala ginahimo sa bata niya. Kay bangod isa lang ang bata niya, hindi niya gusto maakig ang bata niya sa iya. So bisan sala na ang ginahimo sa bata niya nga nakita niya wala iya ginasaway. Wala iya disiplina. So ang bata nagadako ang bata sa paminsaron sang bata, husto ang ginahimo sang bata, which is wrong. Nga kita mga dalagko, kita mga ginikanan kabalo kita nga sala ginahimo sang bata. Pero may mga ginikanan nga gina-spoil ang kabataan. Wala ginadisiplina, karon ari nagdako ang bata.
Natubuan na sing buot, natubuan na sing prinsipol. Nagtig-a na ang ulo, no? Igo sa wayon sang ginikanan, dako na. Ang bata nagasabat na. Kay man nagdako siya, abi niya ang sala siya itong ginahimo niya, abi niya para sa iya husto. Nan. So that's why sakto gid ang pulong sa Ginoo, train up a child. Train up, according sa Proverbs, train up a child. I-train, idisiplinahon ang mga kabataan, gagmay child. Hindi nga train up a adult. Kundi train up a child. So part dira ang train nga ginadisiplin sila. Nan, under sang training ara ang ginatawag nga discipline. Sa amo ng mga ginikanan, no? Hindi kita magkahilak o magkaluoy, no? Ipangibabaw ta ang pattern sang gugma sa aton nga ang gugma sang Ginoo sa aton bisan love niya kita pero kung makasala ta ginadisiplina kita. Amo na ang perfect love sang Ginoo kaga amo nang right nga pag demonstrate sang paghigugma. Kay kung ginapalangga tang aton mga kabataan, kung ginapalangga ta sila, hindi ta gusto nga magdako sila nga sala ang ila ginahimo. Amo na ang gusto nga pagpalangga. Hindi nga gina-spoil ta sila, no? That's wrong. No? So makita naton nga sala ginahimo nila, palangga ta sila, i-correct ta sila. Kag part nila ang ginatawag nga discipline. Kag amo ini ibalik ta sa pulong sa Ginoo. Amo ining natabo diri sa libro sang hukom actually. No? Kay bangod nga palangga sa Ginoo yang katawhan, kung makasala iya katawhan, ginadisiplina niya agod tadlogon, magbalik sa dalanon nga iya sang Ginoo. Iya sang pagtudlo sang pulong sa Ginoo. Nan. So hindi maglain o hindi magsunggod kita sa Ginoo kung ginapadalaan kita sang kung ginadisiplina kita sa Ginoo. No? Kung na-assess naton nga ginadisiplina ako sa Ginoo, kay may sala ako sa iya mo. So hindi kita magsunggod sa Ginoo. Actually ginadisiplina kita sa Ginoo kay palangga niya kita. Una palangga niya kita kag gusto niya nga kita magtadlong aton kabuhi. Nga gusto niya ang aton kabuhi mangin victorious, hindi mangin defeated ang natabo sa mga Israelites. Excuse me, sa mga Israelites diri, no? Ang resulta sang ila nga pag-disobey sa Ginoo, puro mga kaperdihan, puro mga kalutusan. So ang Ginoo niya gusto niya sa aton niya perme kitaya victorious. Excuse me. Gusto niya kita mga anak niya mga madinalagon. Gani ang way para mangin victorious kita, para mangin madinalagon kita, mangin obedient kita sa pulong sa Ginoo. Mangin obedient kita sa Ginoo kag sa iya mga pulong. Nan. So blessed kita kung ginadisiplina kita sa Ginoo. One thing. Blessed kita kung ginadisiplina kita sa Ginoo. Bangod nga may sala kita ginhimo sa Ginoo nga dayon ginadisiplina kita. Blessed kita kay man. Mark ina, symptom ina, tanda ina nga ikaw kag ako mga kabataan sang Ginoo. Nan. Amo na isa ka matahong paggaid nga kamaturan. Blessed kita kung ginadisiplina kita sa Ginoo kay tanda ina nga ikaw kag ako iya mga anak. Nan, no? So the book of Judges is a testament to God's faithfulness. Even if we are faithless, He will remain faithful. Amo na katahom sa Ginoo. Nahambal gina dira sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. No? Even if we are faithless, He will remain faithful. 2 Timothy chapter 2 verse 13, no? Though we may be unfaithful to Him as the Israelites were, still He is faithful to save us and preserves us, no? Nahambal may na dira sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, no? And to forgive us when we seek forgiveness. Common ini nga verse, 1 John 1:9, no? He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful.
Nambal man na dira sa may 1 Corinthians chapter 1 verses 8 to 9. So salamat sa pulong sa Ginoo nga ato natun-an sa introduction sa pulong sa Ginoo sa mga bersikulo nga ato nabasa. Dayawan ang pulong sa inyo kabay nga naka-reflect sa ato no nga ang tanan ta nga mga nagakanabo sa aton subong. Actually kita nyo natabo man sang una sa ila. Tutom-tutom sila sang time ara si Joshua. Buhi pa si Joshua. Sang wala na si Joshua, wala na sila leader, no? That's why kanami iadtong sa tudlo ni Joshua nga si Joshua ginatudlo sila sa Ginoo, ginadirekta sila sa Ginoo kay bisan wala na si Joshua, kabay kamoy magpadayon sa halig sa Ginoo nga bisan wala pa kamo leader, no? Total ara pa man ang mga pangulo sa mga Israel kada tribo, no? Pero sa Ginoo kamo gyapon direkta, no? Mangin obedient kamo sa Ginoo, no? O sa aton pasubong, no? Amo na nga hindi malikuan kung ang isa bala kasimbahan wala sing leader o wala sing pastor, no? That's why ining pagtuon nato, no, diri sa Joshua mangin kabay manghatag ini sa aton lesson gid, no, nga bisan wala leader, wala pastor sa simbahan, kamuya kita ya mga tumuluo, padayon kita ya direkta sa Ginoo simba, no? Actually ang design gani ni Jesus, no, sa simbahan, no? Kung wala pastor, actually may pastor din ang nagasunod sa pastor. Kung ang simbahan may ara nga para sa amon diri sa OCBC, may senior pastor, may youth pastor, may associate pastor, o duha kami, no? So kung ang simbahan may ara pastor, actually may ara mga deacons, no? Kay kung wala ang pastor, ang deacons amo ang masalo anay sa pag-lead sa katawhan sang Ginoo sa tatagsa nga mga kasimbahanan sang Ginoo. Yan. So, samtang wala pastor, ang deacons amo ang panguna, amo ang magalid sa katawhan sang Ginoo. Yan. Kaangay madrigin himo sa mga pangulo sang kada mga tribo samtang atong wala na si Joshua. And another lesson din natin makuha again, no? Kung kita gani maka-disobey sa Ginoo, i-expect naton nga disiplinahon kita sa Ginoo kay palangga na kita. Kay gusto niya tadlungon ang atong dalanon sa iya atubangan. Kay gusto niya perme kita victorious sa aton kabuhing Kristiyanon. So kabay nakatag si sa aton sang lesson nga kabay nga padayon kita sa Ginoo alagad, no? Nakita ta ding flow sa mga Israelita, una tutum-tutom sila tapos nagbalik sila simba sa kay Baal, kay Astaroth. So kasubo sa tubangan sa Ginoo. So kabay kita ya hindi magtalikod sa Ginoo. Kita mga Kristiyanon, kapwa ko tumuluo, padayon kita sa Ginoo. Hindi pagtalikdan ng Ginoo, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kung nagakaluya, pangayo dayon, connect dayon, call dayon sa Holy Spirit, call dayon sa Ginoo, call dayon kay Jesus Christ, agod nga punan niya kita sa ginatawag nga kusog, kaisog para magpadayon sa iya pagkabuhi bilang Kristiyanon nga may katutom nga loyal padayon sa Ginoo. Salamat kit sa pulong sa Ginoo nga aton natun-an, magapangamoy kita Ginoo. Salamat sining sa sulod sang sobra 30 minutos nga nakatuon kami diri sa introduction sa libro sang hukom. Salamat Ginoo kabay nga nakahatag sa amon diyadtong mga verses nga amon na basa kag natun-an nga Ginoo buligi kami nga ma-maintain namon by your grace ang amon kabuhing Kristiyanon nga loyal Ginoo sa imo. Hindi magpakaluya, kundi magpakaisog, magpakabakod kay bangod ikaw mismo ang nagapaisog sa amon, nagapabakod sa amon, nagahatag kusog sa amon. Agud lang magpadayon kami sa imo nga hindi kami magtalikod Ginoo sa imo. Kay bangod ikaw Ginoo madugay na nga matutom sa amon. Na-experience na namon Ginoo ang imo katutom. Nani Lord kabay nga permi mo kami i-remind, ibutang sa muna sa amon tagipusoon na ikaw matutom gid namon nga amay hasta sa walay katubtuban. And buligi kami Ginoo nga mahimo man namon bahin nga matutom kami Ginoo sa imo sa pagpangalagad kag sa pagsimba hasta Ginoo nga imo kami kuhaon sa sining kalibutan. Amon ining natugyan ginapasalamatan in Jesus name. Amen at amen. Okay, mangutod sa Ginoo.
Sa liwat ang iyong alagad, no? Ang iyong alagad, Pastor Melchor Valenzuela, Sanguton Community Fundamental Baptist Church. God bless us all.